bayan ng Kulambugan sa Lanao del Norte ay isa sa tatlong bayan na lubhang naapektuhan ng pagsiklab ng kaguluhan nitong Agosto sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at ng militar. Ang paaralang ito ng Kulambugan Elementary School ay naging saksi sa masaklap na araw noong Agosto 18. Nangyari talaga yun, walang tao nakakapasok dito. Walang nakasaksi talaga sa nangyari. Okay, sa panahon na yon, walang pasok, it's a holiday, then ang narinig namin ay putok lang. Si Mang Alan Abelia ay magulang ng isang mag-aaral ng Kulambugan Central Elementary School. Siya ay aming naabutan na binabantayan ng kanyang anak na si Alexandra na ngayon isa lamang sa kulang-kulang na 200 estudyante na naglalakas loob na ipagpatuloy ang pagpasok sa klase sa kabila ng pangamba. Bakas sa mga mata ni Mang Alan ang pagsisikap na magpakatatag habang ikinukwento sa amin ang mapait na nangyari at ang ditiyak na kinabukasan. Hanggang ngayon nga takot pa rin kami. So hindi nyo ba naisip na mas maigi pang hindi na lang dito manirahan? Ewan ko lang, hindi ko lang masabing ano. Si Jeric Saniza, isa sa mga mag-aaral sa Kulambungan Elementary School, ay papunta na noon sa paaralan nang nakita at habulin sila ng mga rebelde kung kaya't kumaripas sila ng takbo papunta sa sementeryo. Sa kanyang pagtakbo ay nadula si Jeric at nabali ang kanyang kamay. Wala na ang kirot ngayon, subalit di na muling bumalik sa normal ang hugis nito. Nabahay aking kamay. Noong nangyari yon, narinig mo ba yung mga putok? Oh, Tapos, pag daga naman kayo to. oo. Daga na kayo kan ba? Di na mamiyo to ay tangan may kimay. Nya, balik may dagan. At to magbinginteryo. Naligyasin ko ato. Nadulas ka doon? Mm. Oo. Kamusta naman ngayon? Anong masakit pa ba? Hindi na. Hindi na. Pumapasok ka pa? Hindi na. Si Teacher Vivencia Ducaw ay 27 taon ng guro. 17 taon nito ay ginugol niya sa pagtuturo sa Kulambugan Central Elementary School. Ayon pa kay Teacher Vivencia, sinubukan ding sunugin ng mga rebelde ang kanyang classroom. Subalit sa di maipaliwanag na dahilan ay namatay ng kusa ang apoy at naisalba ang kanyang silid-aralan. May ano siya sa pagsunog nila. Pero God is wonderful, ha? Itinuloy pero ang apoy biglang napatay na walang nagpatay. It's the work of God. Yung it's a building namin, muntik ng nasunog. Yung doon sa banda, then yung dalawang building, 2 rooms and 3 rooms, lahat sunog. Ay, itong classroom ko ay muntik na ring masunog, pero with God's kanang miracle, ewan ko kung bakit ang gawa yan ng Panginoon. It is preserved by God. Kasama ng di pagtupok sa kanilang paaralan ay ang pananalig ni Teacher Vivencia na kailangang ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga estudyante kahit iilan na lamang sa mga silid-aralan na ito ang natitira. Nananalig siya na di maglalaoy, babalik din sa normal ang takbo ng pag-aaral ng mga bata. After 4 days, walang pumasok. Pagka next week na, mayroong 2 hanggang sa ngayon na week, nagkunting, nagdagdaga na ang mga number of pupils hanggang umabot ng 15. Hanggang sa 15 lang. Pag bababa naman, o tataas, pero 15 lang yun, 16, 15, anak, ganyan. Ang bata, kahit walang bata, magturo pa rin. Kasi
Pag mayroon 2 or 3 bata, dapat turuan para masigla silang babalik sa paaralan. Yung hindi pa nakabalik. Karamihan umano sa mga estudyante niya ay lumipat na ng ibang paaralan. Ang iba naman ay sadyang di na pumapasok dahil sa takot. Maging ang pagtatalaga ng isang platoon ng sundalo na nakakampo sa loob mismo ng school ground ay di pa rin sapat upang mapawi ang takot ng mga mag-aaral. Ang aming paaralan ay lalo na yung aming Federated PTA President, emergency meeting at nagsumulat doon sa aming superintendent na bigyan kami ng emergency time, makauwi kami ng maaga, 3:30, at saka yung security, may mga sundalo na inilagay sa amin, nasa bandang sa ibaba ng aming paaralan sa isang building, doon ang mga sundalo para secure din ang mga bata. Tsaka hindi sila matakot. At karamihan sa kanilang magulang ang naghahatid kanila sa paaralan. Napabilib ako sa tapa ng loob at katatagan ni Teacher Vivencia. Nang aking tanungin kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang kanyang pagtuturo sa gitna ng takot at kaguluhan sa kanyang bayan, Always ask guidance and protection from God. Nga parang if you have a strong faith, then you can have courage to do the work. naantig ako sa iniwang mga salita ni Teacher Vivencia. Sadyang kahanga-hanga ang naipapakitang kabayanihan ng mga tao sa panahon ng pagsubok. Matapos ang aming pagbisita sa Kulambugan Elementary School, binisita naman namin ang isa sa mga evacuation centers na itinalaga ng lokal na pamahalaan ng Kulambugan sa Jeronima Cabrera National High School. Okay naman kami dito, pero pag gabi, natakot naman kami kasi merong hiring-hiring na naman. Yung sumalakay na naman mga kaaway. Ang kwento ni Aling Cecilia ay isa lamang sa napakaraming kwento ng mga residente ng Kulambugan na ngayon pansamantalang naninirahan sa evacuation center. Si Matilde Evalle, 51 anyos, ay matatawag ng swerte dahil sa paalamang siya tinamaan ng bala nang paputukan sila. Laki lalo ang butas niyan, kung ano na makita dyan. So talagang dyan nga, no? Oo, malalim? Nag-ano to? Oo. True and true siya? Oo. Pero lampas doon? wala ka makalampas. Si James ay tinamaan naman sa braso at magpahanggang ngayon ay di pa rin natatanggal ang bala dito. Habang kami ay nag-iikot sa evacuation center, patuloy ang pagdating ng iba pang mga pamilya. At kahit naisin man umano nilang manatili sa kanilang mga bahay at bumalik sa kanilang sakahan, nananaig sa kanila ang takot. Sa ngayon, lumalakas pa rin ang loob namin kasi wala naman kaming matitirahan. Sa ngayon, dito lang po kami. Mahirap man ang buhay sa loob ng evacuation center, mas panatag naman umano ang kanilang loob sa pagtulog sa gabi. Ang higit nilang inaalala ay ang pagkalat ng mga sakit sa mga kabataan dahil na rin sa kawalan ng pambili ng panggamot at kakulangan sa tulong medikal. Hindi pa namin alam kung ano katagal. Si Mayor lang ang aming tatanungin, tumatagal pa kami dito. So far ngayon, ang ginawa pa natin is matulungan talaga yung itong sa mga tao natin sa pagkain. Because I would tell you that the effect that had happened after the attack is municipal-wide, no, ang epekto. Sa ngayon, bagsak na talaga ang ekonomiya namin.